beloved Boss Mike Cervera. Ayan na, isa pa mga kababayan. Isa pang fake news niya. Panoorin natin ha. Nakapag-like na ba lahat? Paki-check naman kung nag-like na lahat. Pero shoutout sa inyong lahat ha. Opo, eto na. Pangalawang fake news. Asok. Letta mentions the Quadcom in his speech during the INC rally. Ano yan? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Nako, sino ang dahilan? Napakalala daw ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Bakit? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Totoo yan, sang-ayong kami dyan. Malala talaga ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Bakit? Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Naku, paano bababa? Mga kababayan, konting katahimikan. Konting katahimikan. Si Marcoleta daw ay gumawa ng 10 batas para mapababa ang kuryente. Pero kinakampihan nito si Duterte. Meron lang akong ipapakitang video sa inyo para mas maunawaan nyo agad yung gusto kong ipunto. Ito na. Pasok. Ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari. Kaya pala love na love mo ang China. Ngayon Marcoleta, paliwanag mo. Bakit kailangan tuligsain mo yung kuryente, nasa tabi mo lang yung may kasalanan? Di po ba? Nasa tabi niya na lang yung may kasalanan, hindi pa niya tanungin. Digong, ano bang ginawa mo? Ba't napunta sa Chinese? Yung pag-aari dapat ng gobyerno. Kita nyo mga kababayan? Yan po kasi, lagi sinasabi, ganito, ganyan, kasiraan ni Pangulo, kung ano-ano, binibintang dito, hirap na silang hilahin to, kahit na tuloy-tuloy yung pag-angat ni Pangulo at pagbagsak naman ni Sara. Kita nyo mga kababayan? Ano nangyari? Bakit hindi si Digong? Tulad ng sinasabi nito. Nasaan na yun? Tuloy mo. Tuloy mo ha. INC rally. Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Nako bakit? Walang nadinig. Tanungin mo kay Digong. Ulitin ko ulit. Ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari. Kung niloloko tayo ng mga incheck, niloloko rin ba tayo ni Marcoleta? Tanong ko lang. Tama ba? Niloloko rin ba tayo ni Marcoleta? Kita nyo mga kababayan. Grabe namang panloloko yan kung gano'n. Kaya pala, si Digong lab na lab ang mga inchik Pero, ang punto ko rito, kadikit niya naman si Digong nyo. Bakit hindi tanungin ni Marcoleta? Hoy Digong, ano nangyari sa mga ginawa kong batas? Bakit? Parang walang nangyari. Kaya pala paano may mangyayari? Si Digong, pinamigay sa mga inchik.
yung NGCP na kumukontrol ng pagsusupply ng mga kuryente natin sa buong bansa. Kita nyo? Ganyan sila manligaw, ganyan sila manlito. Hindi lang sa presyo ng bilihin, pati yung mga kasalanan ni Digong, ibibintang kung kani-kanino. Galing, ano? At ang mga ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan, niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari, kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP. At dahil sa kanila mga Totoo yan at iniimbestigahan na ngayon yan. Tandaan nyo mga kababayan, ginagawa ni Marcoleta, ibintang ang kasalanan ni Digong sa pamahalaan. Pero ang katotohanan, si Digong ang nagbenta na niyan. Kaya mga kababayan, pakinggan nyo maigit manuri. Dahil karamihan, nililigaw ng mga yan. check na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa. Tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na Oy, saludo sa House of Representatives, mga kababayan, sa mga kongresistang nag-iimbestiga niyan. Saludo po kami sa inyo. Dapat may managot yan. investigahan ng NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa. Yan! Kita mo, Marcoleta, ginamit mo pa talaga na ang kuryente tumataas dahil hindi pinakinggan ang iyong mga panukala. Hindi nakinig sino ba ang tinutukoy mo? Si Digong ba na kaibigan at kaalyado mo? O si Pangulo na naman ang may kasalanan nito? Lagi naman ganon, di ba? Kapag may nangyayaring hindi maganda sa bansa, si Pangulo ang sinisisi nyo. Huwag ganon. Kawawa naman si Pangulong Bongbong Marcos. Wala na ngang ginawa yung kundi itaas ang antas natin. I-replay ko lang yung kanina. Mga kababayan, kung ano ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa natin sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Replay ko lang mga kababayan para wala silang masabi. Asok! Bagong ulat ng United Nations or UN na World Economic Situation and Prospects, inaasahang tataas pa ng 6.1% ang Gross Domestic Product or GDP ng Pilipinas ngayong taon at aabot ng 6.2% pagsapit po yan ng 2026. Tinukoy po yan ng UN Department of Economic and Social Affairs na ang Pilipinas ay isa sa strongest growth performer sa East Asia dahil sa malakas na Grabe mga kababayan, sa East Asia, tayo daw yung isa sa pinakamahusay, pinakamagaling at pinakamabilis. Sa paglago ng ekonomiya. Sino? Baka naman sabihin nila dahil kay Digong. Baka sabihin na naman dahil kay Digong. domestic demand, public investments, investment policy reforms at paglago ng services sector. Sa riyon, magiging pangalawa ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya. Kasunod po yan ang Pangalawa daw tayo mga kababayan. Pangalawa. Dahil yan kay Pangulong Bongbong Marcos bigyan natin ng chick si Pangulong Bongbong Marcos. Deserve niya na mayroong regalo. Regaluhan natin ng chika baby si Pangulong Bongbong Marcos.